Sabi mo, ikaw ay naririto. Ako ay naririto para sumamba kay Lord. Amen. Kaya pwede po ba? Amen. Sa umagang ito, alisin po natin ano man ang laman ng ating isip, ano man ang laman ng ating puso. Amen. Sa ating pagpunta sa church na ito, pwede ba? Sabihin mo, si Lord muna ang focus. Amen. Kaya pwede po ba sa umagang ito, pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon? At kahit sa loob ng 10 segundo, tayo sumamba sa Panginoon. Come on, let us praise God. We worship you, God. Come on, let us open our lips. We declare the goodness of God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan ka namin. Come on, church. May mga hindi pa ako naririnig. Come on, shut it out. Shut it out. Let us worship God. Let us praise the name of the Lord in this place. Come on. Let us praise God. Palakasin natin ang ating spirito. Pagkusan natin ang spirito natin sumapa sa Diyos. Oh, Holy Spirit! Oh, Jesus! Oh, we worship you, God! Hallelujah! Come on, church! Shout the name of your God! Shout the name of your God! Shout the name of your Savior! Come on, say Jesus! Jesus! Oh, we worship you, God! Oh, we bless you, God! Pinupuri ka namin, O Diyos. Tapat ka sa aming mga buhay, O God. Hindi namin makakaila ang iyong kabutihan. Lord, yung namatay ka sa krus ng Kalbaryo, napako ka upang iligtas ang aming mga kasalanan. Ang kasalanan ng mundo ay isang matinding pagpapahayag na ikaw ang Diyos na mapagmahal at nagmamahal. Na ikaw ang Diyos ang nais magligtas, Panginoon. Kaya naman, Lord, kami naririto bilang nakaunawa ng pagmamahal at pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Panginoon, bagamat may mga pagkakataon na kami mahina, bagamat may mga pagkakataon, Panginoon, kami nai-struggle, O God. Lord, kami naririto, Panginoon. Wala kaming dalangin sa umagang ito, kundi buksan mo ang aming mga puso. Buksan mo ang aming isipan. Huwag kaming tumingin sa aming paligid. Huwag kaming tumingin sa aming nararanasan, kundi tingnan namin ang Diyos na siyang nagligtas, tumawag at namatay para sa amin. Panginoon, salamat po. Samahan mo kami, Panginoon. Lord, ayaw po namin umuwi kami na wala kaming natatanggap mula sa iyo. Kaya naman sa umagang ito, itama mo ang aming puso. Itama mo ang aming isipan. Na Lord, makinig kami sa mensahe mo sa amin sa umagang ito. Salamat po, O God. And whatever hindrances, O God, whatever the things that hinder us not to hear your words and to understand your purpose and will in us, Lord. Alisin mo po ito, Panginoon. Aming Panginoong Jesus, Banal na Espiritu Santo, anoint each and every one of us. Oh, we worship you, God. Salamat po, Panginoon, O God, in whatever spirit right now, unfamiliar spirit, spirit of heaviness, in the mighty name of Jesus Christ, we just curse and rebuke, and we command you to go out and leave this place. In Jesus' name, in Jesus' name. Wala kang karapatan sa lugaring ito, Satanas. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. And we continue to invite you, Holy Spirit, to come and move. Learn to enter, to walk into the room. Panginoon, hindi kami naririto para sa relihiyon. Panginoon, hindi kami naririto bilang display ng pagpapakabanal. Lord, naririto kami para iayos mo ang aming mga puso. Iayos mo ang aming mga buhay. Wala pong exempted sa amin, Panginoon. Eh, Lord, sa umagang ito, Lord, wanting us, Lord, just touch us with your presence.
sapagkat alam namin sa presensya mo may pagbabago. Kausapin mo kami, sapagkat alam namin sa iyong salita ay may pagbabago. Palakasin mo kami, Panginoon, ng mensahe mo, O God. And warn us, O God, to the enemy's attack. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Palakpakan natin ang Diyos. Pwede po ba malakas na palakpak sa Diyos ang mga Diyos? Amen. Pagsambit po tayo ng papuri. Amen. Pwede po ba buksan natin ang ating mga labi? Amen. Sabihin natin, salamat aming Panginoong Jesus. Sabihin natin, salamat po Panginoon. Sabihin natin, Lord, napakabuti mo. Sabihin natin, Lord, dakila ka. Sabihin natin, hallelujah. Sabihin natin, purihin ka, O Diyos. Amen. Malakas na palakpak at sigawan para sa Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Makakaupo na po tayo. Hallelujah. Praise God. Ang ating mami at daddy po ay bumabati ng maligayang pananambahan. Sa umagang ito, every last Sunday, sila po ay pumupunta ng Bulacan upang magministeryo sa ating mga simbahan po doon sa Katmon at sa Angat. So, sino po dito excited sa salita ng Diyos? Amen. Mahalaga po ang pag-uusapan natin sa umagang ito sapagkat ito po ay trending. Trending, ano? Amen. Ano po yung trending na yan? Dahil sa mga huling kapanahunan, alam natin na ang battles ay between flesh and spirit. Hello? Sabi mga flesh and spirit. Itong bagay na ito ay spiritual. Para ano pa't nagtitiis tayo, na gumising ng maaga, maligo, mag-prepare para pumunta sa simbahan. Kahit minsay pagod, galing sa trabaho. Hello? Para ano pa ang mga bagay na ating ginagawa kung hindi natin naiintindihan spiritual. Ngunit tayo ay naririto, mga kapatid, sapagkat ating naiintindihan na ang ating inaasahan, ang ating iniintay ay hindi lamang rito sa mundong ito. Ang ating tatanggapin ay hindi lamang sa mundong ito, kundi ang ating iniintay ay si Jesus at tayo makapunta doon sa langit. Amen. Ang aking huling tinuro po, amen. Malapit ko na nga bansagan kapag ako nagpipreach Theology Sunday. Kasi ang aking tinuturo po talaga ay tinuturo sa Bible School. Now, mahalaga po ito sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Because we need to understand na may impyerno, na may langit. Hello? At yun yung ating inaantay, yung langit. Amen. Yun yung ating pag-asa, yun yung nagpapalakas ng loob natin. Hello? Andiyan po ba tayo? Hindi po tayo nag-iimpok ng bagay na sekular na parang nag-aaral tayo ng college. Pagka-graduate natin, maghahanap tayo ng trabaho. Hindi ganon. Sabi mo, hindi ganon. Sabi mo, wag ganon. Hindi yung, mahalaga po yun, tama at maganda po yun, pero ang bagay na iniimpok natin kung bakit tayo naririto sa mundong ito ay mga bagay na pang makalangit. Amen? At kung si Jesus Christ, kung may lugar na maganda sa langit, at doon ka nais dalhin ni Jesus, hello, kung may lugar na maganda, which is sa langit, sabi mo nga, naniniwala ka ba sa langit? Ayan, amen. Doon, sa langit, doon tayo gustong dalhin ni Jesus Christ. May lugar din naman na kay pangit. Sabi mo, may lugar na kay pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Alam mo ba yung lugar na kay pangit? Tanungin mo, alam mo ba yung lugar na kay pangit? Ang tawag po doon ay impyerno. At merong isang tao o espiritu. Sabi mo nga, espiritu. Espiritu at tao. Na ikaw at ako ay kanyang dadayain para mapunta tayo sa lugar na kay pangit. Sabi po ng Matthew, chapter 24, kung di po ako nagkakamali, verse 24. Matthew chapter 24, verse 24. Sapagkat lilitaw ang mga di tunay na Kristo at mga huwad na propeta, for false Christ and false prophet will arise and perform great
signs, and wonders so as to lead astray, if possible, even the elect. Sabi ng wikang Tagalog, sapagkat lilitaw ang mga di tunay na Kristo. Dalawa ho ito. Pag sinabing mga di tunay na Kristo, the word Christ means defined as Savior. Sabi mo nga, Savior. Kaya nga, Jesus Christ. Jesus, the Savior. Pag sinabing Lord Jesus Christ, ibig sabihin ng Lord, Master, Owner. So, Lord Jesus Christ, Panginoon tagapagmay-aring Panginoong Jesucristo na tagapagligtas. Lord Jesus, our Savior. Amen. Now, the word Christ defined as, it is small letter, ano? Pero sa Tagalog, capital letter. Now, Savior, sapagkat in these last days, my brothers and sisters, ang tao ay maraming makikitang tagapagligtas nila. Hello! At itong maling Kristo na ito sa kanilang buhay ay aakayin sila sa kapahamakan. Maraming tao makikita nila ang kanilang trabaho, ang kanilang tagapagligtas para mabuhay sa mundong ito. Maraming tao ang makikita nila ang kanilang kakayahan, ang kanilang tagapagligtas. Kaya I gain to have this ability. I need to gain this kind of ability. I need to gain this kind of money. I need to gain, Hello? Andiyan po ba tayo? At isang bagay po na ating pag-uusapan ay yung espiritu. Sabi mo nga, espiritu. Amen, ni Antikristo. The false Christian, the false Christ. Andiyan po ba tayo? Amen. At ang matindi po dito, magpapakita sila ng makakagilagilalas na himala. Oh my gulay. Maghihimala ang Antikristo. Now, how you will determine, how you will distinguish kung ito bang bagay na ito'y mula sa Diyos at itong bagay na ito'y mula kay Antikristo. Kung si Antikristo naghihimala rin, gumagawa rin ng kababalaghan upang malinlang kung maaari. Pati ikaw at ako, mga pinili ni Kristo. Hello? Andiyan po ba tayo? May darating na Antikristo, pero sa totoo lang po, bago dumating yung Antikristo, pagka-rapture, merong espiritu ni Antikristo. At pareha sila ng karakter. Ayoko pong malito kayo sa ituturo natin ngayong umagang ito. Kasi ang ituturo ko po yung Antikristo na physically dadating. Pero yung espiritu niya, nandito na. Hello? Hindi sa church natin, ha? Sa mundong ito. Hello? Hindi po sa church natin. Wala na rito. Ito nga, biro lang po. Hello? Andiyan po ba tayo? Hello? Palakpakan natin si Lord. Amen. Naniniwala ako. Actually, nung ako po ay nagpe-pray ng message kay Lord, 2 mensahe ang aking nilalagay ni Lord sa aking heart. Pero pagsasamahin natin. Ito yung aking pinili bilang mukha. Pero pagsasamahin natin. Sasabihin ko pa rin po yung isang bagay na gustong i-message sa atin ng Panginoon. But God really wants to warn us. Sabihin mo nga, wina-warningan ka ng Diyos na mag-ingat ka. Sabihin mo, baka may espiritu ka na ng Antikristo. Amen. Baka tayo ay nai-impluwensya na ng espiritu ni Antikristo. Hello? Kasi sabi ni Pablo, pag alis ko, kung naalala niyo yung verse na yan, pag alis ko, mula sa inyo, may lalabas na mga huwad na propeta. Ang kausap niya, yung mga kasama niya rin sa church now. Sabihin mo, wala na nun? Sa CGCFJTG. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan ay papamagatan po natin. Paki-flash, kapatid. Amen. Pogi Ang pogi ng mama na ito. Matangos ang ilong. Nandiyan po ba tayo? Medyo pogi, ano? Now, the truth about Antichrist. Sabi mo nga ang katotohanan kay Antikristo.
Hallelujah. So, ang ating text po ay sa Daniel chapter 8, verse 23 to 27. Next, because the end is near. Sige po kapatid, balik mo lang doon. Dahil malapit nang dumating ang Diyos. Hello? Halos nandiyan na ang lahat ng senyales. Amen? Pagdating na lang ni Kristo ang kulang. Patindi po ng patindi yung mga nangyayaring sakuna sa mundong ito. Hello? Nandiyan po ba tayo? At yan po ay senyales na si Kristo ay malapit nang dumating. Hello? Now, because the end is near, we want to study or we want to become aware to the biblical framework on the teaching of these last days. Kaya kung mapapansin niyo po, ang mga tinuturo ko ay eschatology or yung mga bagay na pag-aaral ukol sa pangyayari or mangyayari sa mga huling kapanahunan. Because we don't want our church, we don't want the member or the family of this church na maging ignorante sa mga atake ng kaaway at sa mga mangyayari sa huling kapanahunan. Amen. Hello. Next slide. Daniel chapter 8 verse 23 to 27. Ano po ang ating Bible verse? Ang sabi ng salita ng Diyos, and at the latter end of their kingdom, when the transgressors, si Antichrist po yan, have reached their limit, a king of bold face, one who understand riddles, shall arise. Next verse. His power shall be great. Si Antichrist po yan. But not by his own power, and he shall cause fearful destruction, and shall succeed in what he does, and destroy mighty men, and the people who are the saints. Alam niyo po, may madadali talaga. Sabihin mo nga, may madadali. Hindi pwedeng wala. Kasi sinabi ng salita ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, wag naman ikaw. Sabi mo, wag naman ako. Wag naman tayo yung maluloko ni Antikristo. Wag na dito, sa ibang church na lang. Hello? Andiyan po ba tayo? Now, ang sabi po ng verse 25, by his cunning, he shall make deceit. Ano yung cunning? Magaling siya magsalita. Hello? Talagang kaaya-aya siya. Hello? Prosper under his hand, and in his own mind he shall become great. Without warning, he shall destroy many, and he shall even rise up against the prince of princes. Talagang alam mo yun, kukumpetensyahin niya si Jesus Christ. Hello? And he shall be broken, but by no human hand. Pero madudurog siya. Hello? Next. The vision of the evenings and the mornings that has been told is true, but seal up the vision, for it refers to many days from now. Last verse. And I, Daniel, was overcome and lay sick for some days. Then I rose and went about the king's business, but I was appalled by the vision and did not understand it. Next slide, please. Now, bakit po ito kailangan natin pag-usapan? Sige po, bilisan lang po natin ito. Because many in our modern churches do not know what lies ahead. Number 2, marami daw po hindi alam nila yung mga mangyayari sa susunod. Nako-caught up sila ng Queen of Tears. Ba yun? Queen of Tears? Yeah. Walang nakagets, walang nanonood. Ako lang? Hindi ko nga yun manood. Because many all around us need to prepare for the coming of the Lord. Pag-aralan ho natin ito, itong propesya ni Daniel, sapagkat ang churches talaga, hindi nila alam kung ano mangyayari sa inaharap. Nandiyan po ba tayo? Now, pangalawang bagay, kailangan natin maganda sa pagdating ng Diyos. At pangatlong bagay, because the time is short and we need to hear the truth. Konti na lang ang oras. Malapit nang dumating ang Diyos. Baka magkabiglaan, masisipa. Si Pastor Nico, sila mami, sila daddy, yung mga pastor, hindi nila yan tinuro sa amin. Hello? Next slide, please. Now, what does the Bible say about, 1, 2, 3, go. Antichrist. Ano sinasabi ng salita ng Diyos? Next slide, please. The appearance of the Antichrist, verse 23. Ano nga po ba ang muka ni Antichristo?
Ito po yung sinasabi. Next slide please. Ang pagdating ni Antikristo, makita natin the condition of the world. Sa verse 23, ano po ang sinabi ng verse 23 sa wikang Tagalog? Verse 23 po. Ayan. Sa mga huling araw ng kanilang paghahari, sa panahong sukdulan na ang kanilang kasamaan, maghahari ang isang malupit at tusong hari. You know, makikita natin, the iniquities really abound. Hello? That is the condition of the world. Balik natin sa slide, kapatid. Normal na lang ang kasalanan. Kaya, pagdating ng Antichrist, hindi halata eh. Kasi normal na lang sa karamihan ang gumagawa ng kasalanan. Wala nang impact. That even inside the church, kahit yung mga tumatayo, kahit yung mga nagsasalita, marami sa loob ng church, still gumagawa ng kasalanan. Lihim na kasalanan. Hello? Andiyan po ba tayo? Kaya talagang ando doon yung espiritu ni Antikristo pagdating niya, ang kondisyon ng mundo, grabe. Hello? Ano pa? Ito nga po yung sinasabi ko, the corruption of religion. Even inside this church, and the completion of the church. Pero doon, sa separation, maintindihan po natin ito mga kapatid, pagdating ni Antichrist, dahil makikita yung mga totoong mananampalataya, makikita rin naman yung mga totoong anak at iglesia ng Diyos. That's why makukomplete. Hello? Makukompleto na yung mananampalataya. Andiyan po ba tayo? Ito po yung appearance o yung pagdating po ni Antichrist sa mundong ito. Andiyan po ba tayo? Next slide, please. Now, number 2, the abilities of the Antichrist. Ano po ba yung kakayahan ni Antikristo? Makita natin sa kanyang pagdating, ano po yung kakayahan niya? Verse 23b, a king of bold face, one who understand, leaders shall arise. Now, ang sabi ng Revelation 6 verse 2, and I look and behold a white horse, and its rider had a bow, and a crown was given to him, and he came out conquering and to conquer. Grabe, no? May kakayahan din po si Antichrist na magsakop. Hello? Binigyan, meron talaga siyang kakayahang mandaya. Sabi mo nga mandaya. Next slide, please. He will be a man of popularity. Sabi mo, sikat. Now, hindi man po si Antikristo mismo yung bumaba, but this is one of the spirit of the Antichrist na pwedeng gamitin talaga. Andiyan po ba tayo? He will be a man of peace, he will be a man of prosperity, he will be a man of power. Now, dun muna tayo, will be a man of popularity. Maraming mga tao ngayon, ang ginagamit ni Antikristo, the spirit of Antichrist, is using this popularity to influence many believers and Christians to turn away to their faith. Kamakailan po may lumabas na issue sa Facebook and internet, and we need to address this as a church, hello, na merong isang pastor na nangangaral ukol kay Yahweh, na ang sabi niya ay, ano yung sabi niya? Gulo niya kasi, hindi ko maintindihan eh. What if, sabi niya, hindi talaga prutas yon yung kanilang kinain. What if inedit lang daw yung Bible? Kasi meron ba namang pagkatapos mong kumain ng prutas, mabubuntis ka? What if hindi daw pala prutas yung kanyang kinain? Bastos. Hello? Sabi nung mamang nagsasalita na yon, what if hindi kaya prutas? What if itlog pala yung kinain niya? At kaya nagalit si Yahweh kasi nagselo si Yahweh sa kanila. Kasi kasama nila si Yahweh naglalakad doon. Hello?
Kung kilala niyo po ang CEO ng Big Brew at pastors ng Awakening Church, at ngayon nagtayo siya ng business na ang pangalan siya ay pastor, ang pamagat ng kanyang business, ang pangalan ng kanyang business ay Lemonyo. Biruin mo, pastor ka, magpangalan ka ng Lemonyo. Nandiyan po ba tayo? Now, we don't know what happened, but the thing is, they are going astray to the preaching and teaching of the Bible. How will you define as a Christian that the pastor, even I, even we, have this kind of spirit, the spirit of Antichrist? Paano nyo malalaman? Paano natin ito malalaman? Simple lang. When they are contradicting the Word of God. That's why we encourage you and we challenge you, my brother and sister, to always take note. Yun ang problema ngayon na ginagawa at pinapasok ni Antichrist sa mga simbahan. Maraming simbahan nag-e-aim na ng popularity. Maraming pastor nag-e-aim na ng popularity. And that's the spirit of Antichrist. Hello? Gusto nila maging sikat upang sila'y pakinggan. Gusto nila sila'y maging sikat para sila'y hangaan. Gusto nila yung maging sikat para sila'y paniwalaan. Kaya ang parang actions nila is gumawa o magturo ng mga kakaibang bagay. Ang sabi ni Pablo, hanggat maaari, huwag na kayong lumayo sa aral na inyong tinanggap. Hello? Andiyan po ba tayo? Maraming Kristiyano, they are searching for yung scroll. Screen tuloy. Dead scroll. Yung mga hindi pa daw nakikita. Ang sabi ko naman sa kanila, itong 66 books nga sa Bible. Hindi natin masunod, maghahanap ka pa ng mga wala. Hello? Itong 66 Bible na pinag-aralan at sinala ng mga inialay ang kanilang buhay sa salita ng Diyos, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi natin masunod, ihanapin mo pa yung wala. Kung hahanapin natin yung wala, ang sabi ng Book of John, napakarami pang magagandang bagay na ginawa si Jesus na hindi na nasulat. At kung masusulat ito, mapupuno ang buong mundo. Hahanapin mo yon? Hindi na. Hello? Huwag na tayong lumayo sa salita ng Diyos. And I tell you, my brother and sister, God will preserve His Word. And that is the very reason why Satan will attack the Word of God. Now, in hermeneutics, in simplicity of explaining the verses, there's a one rule says that the Bible can interpret itself. Sometimes, the best way to interpret the Bible is not to interpret it anymore. Just read it, and ano man ang sinabi nun, yun na yun. Hello? Andiyan po ba tayo? Interpret it, isang bagay pa, interpret it according to its context. Halimbawa, nasabihin ko sa inyo, ang sili kapag nilagay mo sa mata ay mabuti. Tama, mali? Ha? Kung nais mong mabulag. Tama, mali? Nakikita nyo ang pwedeng gawing pagtuturo ng Bible teacher. Why? Sa pagka-highlight, para lang makuha o mapaisip nila sa hearer ang gusto nilang maisip ng hearer. That's why if you are not careful to study the Word of God, you will be madadaya. You will be deceived. Hello? Andiyan po ba tayo? Marami kayong maririnig. He will be a man of prosperity. He will be a man of power. Ito yung mga karakter. Kaya nga alam nyo, parang ang dating, ano talaga si Antichrist eh. Parang talagang may kakayahan. Halos parang kahawig na ng Diyos. Next slide, please. Ay, hindi. Balik mo. Doon muna tayo. Highlight natin yung ability. Hello? Nandiyan po ba tayo, mga kapatid? Now, sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapadaya. Hallelujah. Amen. Naiinip na po ba tayo? Sino naiinip na? Pwede natin itong gawing dalawang series.
Hello? Huwag tayo magpapadaya sa espiritu ni Antikristo. Kailangan ang salita ng Diyos ang ating pagbabatayan. Hello? Maraming churches na nagtuturo, hindi na daw totoo ang tithing. Kulto ang nagtuturo daw ng church ng tithing. Eh may tithing tayo. Paano kung mapakinggan mo yun? Ang ganda-ganda ng explanation niya. Hello? Ganda-ganda ng explanation niya sa Bible. Gumagamit din naman siya ng verse. Eh di ba si Limon yung gumagamit din ng verse? Di ba? Baka nga mas kabisado pa ni Satan ang Bible verse sa atin. Nung tinempt niya si Jesus Christ, gumagamit siya ng verse. Tama, mali? Sa Matthew chapter 4. Now, my brothers and sisters, bakit tayo naniniwala sa tithing? Sapagkat ito'y sinabi ni Jesus. Andiyan po ba tayo? Palakpakan natin ang Panginoon. I-refute na natin ngayon pa lang. Matthew chapter 23, verse 23. Sabi ng Bible, makinig po tayong mabuti. Sa mga nagsasabing hindi na dapat tinuturo ang tithing at wala na ang tithing sa loob ng church. Unahin na natin ito. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo. Bakit daw sila nakakaawa? Kayong mga mapagkunwari, ibinibigay nyo, listen to this ibinibigay nyo kahit ang ikapu ng inyong mga pampalasa. Ngunit hindi naman ninyo sinusunod ang mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin at pagiging tapat. Makinig po tayo sa salitang ito. Dapat ngang magbigay kayo ng inyong ano po? Sabi ni Jesus Christ. New Testament po yan, wala po yan sa Old. Jesus Christ validated. Now, pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Hello? Kaya nga sa mga nagsasabing walang tithing. Amen? Huwag tayong magpapadaya. We are standing on the biblical principle. Hello? May mga nagtuturo. Mabilis lang po ako, a real quick refute to those false teaching. May mga nagsasabing ang kaligtasan ay hindi lamang si Kristo, na kailangan mo pang gumawa ng mabuti, na kailangan mo pang magmiyembro ng simbahan. Hindi natin ini-invalidate ang paggawa ng mabuti. But works are not for salvation. Hello? Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Mabilis lamang po ito. Sige po. Sabi niya, you are saved by grace through faith, not by your own works, so that no one can boast. Sapagkat kayo ngayon naligtas sa kahabagan ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil sa kahabagan ni Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ito nakasalalay sa mabubuti. Now, why it is important for us to have these good works. Remember this, my brother and sister. Bakit mahalaga? Bakit kailangan natin gumawa ng mabuti? Bakit kailangan nating sumunod? Gayong hindi naman pala ito nakakapagligtas. Hello? Tinuturo mo ba, pastor, na kapag basta manampalataya ka na lang, balik mo sa kapatid. Tinuturo mo ba, pastor, na basta manampalataya ka na lang? Dahil namatay na si Kristo, ligtas ka kahit di ka na gumawa ng mabuti kasi hindi naman pala sa paggawa ng mabuti. Hello? Hindi po yun ang aking itinuturo. Ang tinuturo ko po dito, sa biyaya ng Diyos, napako siya sa krus, tayo'y naligtas. Dahil tayo'y sumampalataya kay Kristo, kaloob ito ng Diyos, hindi galing sa inyo. Now, when you believe, kapag ikay naniniwala kay Kristo, kapag ako'y naniniwala kay Kristo, my brother and sister, the manifestation, sabihin mo nga manifestation. Sabihin mo nga result. Alam mong namatay si Kristo para sa iyong mga kasalanan. Alam kong namatay si Kristo para sa aking mga kasalanan.
Kaya ang course of action ko, dahil naniniwala akong pinatawad ako ng Diyos, dahil naniniwala akong iniligtas ako ng Panginoon, uulitin ko pa ba? Di ba hindi na? Kasi kung uulitin ko, parang ipinapako ko siyang muli. Hello? Bakit natin kailangang magsimba? Hindi naman pala makakabawas yun sa kaligtasan ko. Ephesians chapter 4, verse 22 to 23 and 24. Sige po. Sabi diyan, kaya talikuran nyo na ang dati nyong pamumuhay. Kaya hindi pwedeng pag tumanggap ka kay Lord, dati ka pa rin. Kasi ang sabi ng Bible, talikuran nyo na ang dati nyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati nyong pagkatao. Ang pagkataong ito ay siyang sa inyo dahil sa masamang hangarin na dumadaya sa inyo. Verse 23. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Verse 24. Ipakita nyo, binago na kayo ng Diyos at binigyan ng banal, katulad ng, alam nyo po, pagka binasa nyo pa yan pababa, yan ay tatak ng Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa mga nagtuturong hindi, there's John 14:6, walang ibang daan. Hindi ang relihiyon, hindi ang mabubuting gawa, kahit ang pag-iikapoy hindi nakakapagligtas. Ang kaligtasan lang ay si Kristo. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Ganon katindi po. Ano pa po? Pastor, bakit parang grabe yung pagtataas natin sa mga pastor natin? Bakit parang mahal na mahal natin? Sa iba, pantay-pantay lang daw. Pantay-pantay po talaga ang lahat sa harapan ng Diyos. Hello? Sa paningin ng Diyos, lahat tayo'y kanyang alipin. We are prisoner of Christ. Ephesians chapter 4 verse 1. If I'm not mistaken, we are all prisoner of Christ. We should walk according to God's will. Ayan. Hallelujah. Palakpakan natin si Lord. Therefore, Paul, is a prisoner of Lord. Lahat tayo naman talaga taga-sunod. Alipin ni Kristo. Hello? Kaya nga, inihiling tayong mamuhay dapat, karapat-dapat bilang mga tinawag ng Diyos. Wala naman talagang mataas, pero bakit gano'n na lamang ang pag-highlight natin sa pagpakikinig sa payo at sa turo ni Pastor? Because Jeremiah chapter 3 verse 15 says, sa mga nagsasabing kapag daw ang isang church ay hina-highlight ang sundin si Pastor ay controlling church, hello? Sa mga sa mga simbahan, sa mga Bible teacher na nagtuturo na masyado naman nilang ine-emphasize si Pastor, ito pong masasabi natin sa kanila. Bibigyan ko kayo ng pinuno na gusto kong mamuno sa inyo, na may kaalaman at pangunawa. Now, the pastor came from the heart of God and designated to feed us, to lead us with knowledge and understanding. Andiyan po ba tayo? Kaya mahalaga sa atin ang tinig ng ating pastor. Mahalaga sa atin ang tinig ng ating pastol. Hello? Andiyan po ba tayo? Dapat kilala natin yung ibinigay ng Diyos sa atin. Anong sabi ni Pablo? Pakihanap po, mga kapatid. Magkaroon man kayo ng 10,000 tagapagturo, ngunit meron kayong iisa, Ama, sa pananampalataya. Pakihanap po. Yun yung sabi ni Pablo, magkaroon man tayo ng marami, pero meron kang pastor na nakakaunawa ng panawagan mo. Meron kang pastor na nakakaalam ng buhay mo. Hello? Kung ano yung nangyayari talaga sa'yo, andyan po ba tayo? Kaya ito yung mga bagay na tinatayuan natin. Hello? Sabi niya, sapagkat kahit marami ang nag-aalaga sa inyong pamumuhay kay Kristo, magandang makinig ng Christian living. Sa ibang mga pastor, mamili ka kung Black American, kung White American, kung Espanyol. Bahala ka na sa YouTube, isang search mo lang. Pero sa totoo lang, doon nga maraming napapahamak kasi hindi mo alam, kulto na pala yung pinakikinggan mo. May espiritu pala ni Antikristo, kaya pinag-iingat tayo ng Diyos ngayon.
Sabi niya, iisa lamang ang inyong ama sa pananampalataya at ako ang inyong ama. Si Pablo yan. Ibig sabihin, kung sino yung pastor na ibinigay sa atin ng Diyos, siya lang yun. Hello? Sabi diyan, at ako ang inyong, dahil naging anak ko kayo sa pananampalataya kay Kristo, sa pamamagitan ng magandang balita na ipinangaral ko sa inyo. Palakpakan natin ng Diyos. We need to refute that. Okay lang po ba mag-extend po tayo ng konti? Baka matapos po tayo mga 12:30. 12:40. Andiyan po ba tayo? Now, ano pa po ang mga doctrines na tinatayuan natin? Kaligtasan, pagtatighten lang naman eh. Yung pagtuturo natin sa pagpapastor. At kung meron pa po kayo na hindi maintindihan sa ginagawa natin at pinapractice po natin, mga kapatid, malaya po kayong lumapit sa mga pastor o sa akin po personally. Amen? Para pag-usapan natin, upuan natin. Na parang, pastor, may mga ginagawa tayo sa church na parang feeling ko lang naman, wag po kayong magagalit. Sabihin nyo sa akin, na parang wala na sa Bible. At ipapaliwanag ko po ito nasa Bible. Palakpakan natin ng Panginoon. Balik tayo sa slide. Malapit na po ako matapos. Amen. Mag-ingat tayo kay Antikristo. He will be a man of peace. He will be a man of prosperity. He will be a man of power. Marami talaga siyang madadaya. That's why we need to be rooted. Para hindi tayo madaya, kailangan maging rooted tayo ng salita ng Diyos. Hello? Kailangan maging puspos tayo ng banal na Espiritu Santo. Hello? Sapagkat yan ang ating magiging sandata. Eh kung mas pinapaboran pa natin si Instagram, si Facebook, mas binabasa pa natin, mas nanonood ka pa ng especially for you. Di ba? Mas nanonood ka pa ng Gimme 5. Mas nanonood ka pa ng Family Feud. Meron pa ba yan? Ha? Di ba? Batang Quiapo. Ha? Si Cardo. Si Cardo ba yun? Hindi. Sino na ba? Ha? Si Tanggol pala. Si Cardo, PJ pa rin, pastor. Mas pinapabura natin yung mga bagay na yan kaysa sa salita ng Diyos. ML. Hello. COD. Dating ko na to, prepare. Diba? Andiyan ba tayo? Hindi KJ si Lord. Gusto niya naman nag-e-enjoy tayo eh. Pero kung ignorante tayo sa salita ng Diyos, madadaya ka. Because the spirit of Antichrist, because Antichrist, if you're not serious, amen? Yung nakatingin ka lang sa akin, pero ang tagal ng preaching ni Pastor. Mag-ESM pa ako. Andiyan ba tayo? Lakpakan natin ng Panginoon. Next slide, please. Tapusin na natin to. Matagal pala eh. Next. Now, the abomination of the Antichrist, verse 24 and 25. Next slide, please. Pag sinabing abomination, ano yung kanyang gagawin? Ito po yung maging aware tayo. Say, the spirit of Antichrist will really attack the people of God. Sabi mo, people of God. Sino ba yung mga people of God? Kapwa mo Kristiyano. Kapag ka ina-attack at masama na sinasabi mo sa kapwa mo Kristiyano, pigilan mo ng bibig mo. Espiritu na ni Antikristo yan. Pagka masama na sinasabi mo sa kapatid mo sa Panginoon, pigilan mo na bibig mo. Espiritu ni Antikristo yan. Kapag masama nang sinasabi natin kay pastor, kay pastora, espiritu ni Antikristo yan. Ulitin ko po, masama ang sinasabi. The context is masama. Hello? Andiyan po ba tayo? Kasi may mga pwede naman talaga tayong sabihin na masakit pero makakatulong. Hello? Andiyan po ba tayo? Dahil wala naman talagang perpekto. Makakakita tayo ng kahinaan sa kapatid mo sa Panginoon. Makakakita tayo ng kahinaan sa mga pastor. Pero dapat ang maging kalagayan ng ating puso is not to attack them, but to help them, to pray for them, not to judge them, because there's no perfect church. There's no perfect pastor.
Kung ikaw ay nakagagawa ng kasalanan, tao rin si pastor. Hello? Kung ikaw may kahinaan din si pastor. My brothers and sisters, we should love one another and help one another. Andiyan po ba tayo? Hello? We are all prisoner of Christ. Do not let yourself to fall under the spirit of Antichrist. Huwag kang magrebelde. Huwag tayong magrebelde sa Diyos. Because pag nagsalita ka ng masakit, pag inatake mo ang mga anak ng Diyos, ano sabi ni Kristo? Ako rin yung inaatake mo. It is an indirect attacking God. Hello? Now, the spirit of Antichrist will attack the Prince of God. Hello? Yung pagiging Jesus niya, yung pagiging Diyos niya, yung pagiging Savior niya. Hello? Mag-ingat kayo sa katuruan na nagbabago ng ideya ukol sa attributes ng Diyos. Hello? Nandiyan po ba tayo? Mag-ingat po tayo sa mga katuruan na nagbabago ukol sa karakter ng Diyos. O di naman kaya sa mga bagay na hindi malinaw na pagtuturo. Hello? Nandiyan po ba tayo? Dahil hindi naman niya sasabihin na demonyo eh. Actually, si Demonyo, sinabi niya nga yun eh. Demonyo daw si Yahweh. Yung pastor ng Awakening Church. Sinabi niya, so kung sinasabi ni Jesus Christ na ito, ibig sabihin, is demon. Sabi niya, Yahweh is demon, sabi niya. Mag-ingat tayo, hello! Sabi mo, gumising ka. Ikaw na natutulog. Amen? Yung espiritu natin, gisingin natin. Grabe na ang mundo ngayon. Salamat sa Diyos, kahit may mainit tayong simbahan, kahit may maliit tayong simbahan, na medyo cute na pastor lang. Naipasok mo pa yun, pastor? Eh, hindi tayo nagtuturo ng ganong klaseng katuruan. Hello? Kaya yung mga mahilig manood-nood dyan ng kung sino-sinong pastor. Yung mahilig manood dyan, makinig ng kung kani-kaninong pastor. Magbantay kayong mabuti. Dahil kayo talaga yung prone dyan. Hello? Lalo na yung mga pakikinggan nyo, clip-clip lang, ay naku po. Baka edited pa yan. Andiyan po ba tayo? Palakpakan natin si Lord. And He will attack what? He will attack? You know how they will attack Prince of God? The authority of Jesus Christ. Paano nila inaatake yon? Hindi mo naman kailangan si Kristo para magbago ka. O hindi ka naman nagbabago, ba't lumalapit ka pa kay Kristo? Hello? How the spirit of Antichrist will attack the place of God? Kahit nasa ang lugar naman pwede ka naman mag-church. Kahit nasa bahay ka, basta mag-worship ka kay Lord, church mo na yon. They will attack the place of God. Hello? Ano sabi ng Bible? Remember the Sabbath day to keep it holy. O wag na tayo sa Old Testament, sa New Testament na tayo. Sa unang araw ng isang linggo, nagtitipon ang mga tagasunod ni Kristo. Sabi sa New Testament. Lalo na pagdating sa Book of Acts. Sabi sa Book of Acts, araw-araw silang nagtitipon. Sumasamba sa Diyos at nagbe-bread breaking, nagko-communion. Tindi na pag early church na ang pinag-usapan. Andiyan po ba tayo? Tayo. 3 hours lang. Ayaw pa natin. Thank you, Lord, ang lamig. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. They will attack. Huwag ka na umatin doon. Mainit doon. Dito ka na sa aircon. Hello. Mag-online ka na lang sa bahay. Makakapaglawa ka pa. The spirit of Antichrist will attack the place of God. Babawasan niya yung value. Hindi niya man una i-reject sa'yo. Babawasan niya yung pagka-Diyos ni Jesus Christ. Babawasan niya yung benefit ng pag-attend at pagpunta sa templo ng Diyos. Next slide, please. Meron pa ba yan?
The affliction of the Antichrist without warning, he shall destroy many. At ang masakit po, marami talagang maluloko. Next slide, please. Malapit na ba ako matapos? It will be sudden, it will be serious. Ang pagdating ni Antichrist, hindi mo naman yan malalaman, meron ka na pala. Kaya mahalagang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Suriin natin ang ating mga sarili. Meron na ba ako ng ganitong klaseng pagkokontra sa authority ni Jesus Christ? You know what? It is a serious thing. Next slide, please. Tapos na. No? Tapos na. Balik mo sa afflictions. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Dito ko na po ipapasok yung isang message. Introduction lang po yun. Na-joke lang po. Now, the affliction of Antichrist will be sudden and will be serious. Now, listen to this, my brother and sister. Listen to this. A quick message para umuwi tayo ng may words of encouragement din naman tayo, hindi lang warning. Amen. Now, ano ang pandaraya na ginagawa ng Diyos? One of the attack of the authorities or attributes of God is perfect. Hello. Sabi mo nga, God is perfect. God is holy. Now, listen to this. God is loving, right? How a loving God, how a perfect God gave me an unfair life. Many Christian nadideceive, many people nadideceive dahil sa bagay na ito. Lord, sa dinabi namin ng tao, ba't ako pa? Ba't ako pang nakakaranas nito? Kala ko ba perfecto ka? Kala ko ba mapagmahal ka? Bakit ako? Nandiyan po ba tayo? At yun po ang atake ng kaaway sa maraming Kristiyano. Kaya kapag dumaranas sila ng pagsubok, problema, sila'y tumatalikod. Kapag nakakaranas sila ng mga bagay na matitinding pagsubok, sila'y tumatalikod. And let me end with this story. Nag-uusap po ang tagasunod ni Jesus Christ, si Santiago. Si Santiago at si Jesus Christ. Sabi ni Santiago, Panginoon, sinugo mo ako para magpagaling. Ngunit ako ay, anong tawag doon? Meron siyang karamdaman na hindi gumagaling. Siya ay ano ba tawag yan? Mabagal siya maglakad dahil may problema siya sa paa. Pingkaw ba tawag ron? Ha? Dalawa height niya, 5'6" tsaka 5'7". 5'6", 5'7", 5'6". Biro lang. Pero totoo. Di ba? Meron siyang kapansanan. Now, sabi ni Jesus Christ, nakarinig ka na ba ng testimony na nagpagaling ako? Hello? Sabi niya, opo, at marami ka pang maririnig. At kahit mamatay na ako, libu-libu pang testimony ang maririnig mong nagpapagaling si Jesus. Sabi niya, pero bakit nga po, Panginoon, ako? Bakit sa akin? Nagpapagaling ako, pero ako hindi gumagaling. Sabi ni Jesus Christ, sa kapangyarihan ng aking Ama, sa kapangyarihan ko, sabi ni Jesus Christ, kaya kitang pagalingin ngayon. Pero hindi ganon ang plano ko sa'yo. Ang plano ko sa'yo, gusto kong ikwento mo. Yung ganitong klaseng pananampalataya na kahit anong nararanasan, andoon pa rin ang pagsamba. Hello! Kaya isinulat ni James, James chapter 1 verse 2. Anong sabi? Anong sabi ni James? James! James! Labas, James! James! Ayan. Mga kapatid, magalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng mga ay nabaliw. Nabaliw na. Saan ka nakakita may pagsubok? Masaya ka pa? Pero sa naranasan at sa tinuro ni Kristo kay James, ang katotohanan, ang sabi ni James na kung bakit niya sinasabi, na, you know what? Magkaiba po ito ha. Listen to this. Magalak kayo dahil dumaranas kayo ng pagsubok. Tama, mali? Mali. Ang sabi dito, magalak kayo sa tuwing. Pag sinabing dahil, the cause of your joy is your struggles. Hindi yun ang sinasabi ni James. Ang sinasabi ni James, magalak kayo sa tuwing. Hindi sinasabing cause.
kundi ang sinasabi ay response. Our response to the problem, to the trial should be joy. Count it all joy. Why? Diretso mo, kapatid. Next verse. Sabi ng Bible, verse 3, James, sapagkat alam nyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong next verse, verse 4. Kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang anumang pagkukulang ang palakpakan natin ng Diyos. Faith must be tested. Ang iyong pananampalataya at paglapit sa Diyos, ang pagcha-charge. Sabi mo nga, pagcha-charge. Ang pagcha-charge natin. Amen. Kung kayo po ay bebentahan ko ng ginto, sasabihin ko, 10,000. Hindi mo ba i-check kung totoo yan o hindi? Hindi mo ba ipapadaan sa apoy? And that is the very reason God wants James to tell another great stories that even I encounter various trials in life, I still have my faith in God. I still have trust. Hindi natin pwedeng atakihin ang karakter ng Diyos. Why? Kasi ang sabi ng Psalms 18, verse 30, ang sabi ng Bible, malapit na po ako matapos, Psalms 18, verse 30, His way is this God, ang Diyos, His way is perfect. The word of the Lord proves true. He is for all those who take. Palakpakan natin ang Diyos. Mga kapatid, marami kang mararanasan sa buhay na hindi mo maiintindihan. May mga pagtatama at pagkukorek ang Diyos na parang ang hirap. Hindi maintindihan ni James eh. Bakit ako? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Then why me? Parang ganun, sabi ni James. Hello? Hello? Alam niyo, sabi ng Diyos sa kanya, okay lang yan, kaya mo yan. Mas mahirap pa nga i-deal yung init ng ulo ni Pedro. Kesa sa sakit mong mabagal ka lang maglakad. Mas gusto ko yan, sabi ng NIV, Nico International Version. Mas gusto ko yan, napapahinga nga ako eh, kasi medyo mabagal ka maglakad. Hello? Andiyan po ba tayo? ICG session. Hermeneutics. Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, the way of God is perfect. Wala siyang kamalian. May itinuturo siya sa atin. Why? At alam niyo yung tinuturo niya sa atin? Sino dito nakakaalam ng kwento ni Abraham at ni Isaac? Makatapos, Abraham prayed hard para bigyan siya ng anak. Abraham, nanalangin talaga siya at nung binigay si Isaac, ano po nangyari? Binawi. Hello? Ano yun, Lord? Patikim lang? Pagtapos mong ibigay si Isaac, kukunin mo rin? Siguro, wala na isa sa atin makakaintindi o meron man makaka-relate yung nakaranas din talaga nang meron siyang ipinanalangin tapos nawala. Hello? Mga kapatid, si Isaac, ano ginawa? Bakit? Ano pong tinuturo ng Diyos kay Abraham? Maraming Kristiyano kapag binigay na ang panalangin, nagbabago ang puso. God wants us to evaluate. Sabi mo nga, kung may idolatry ka sa puso, baka hindi na ang Diyos mo pag nasa mabuting kalalagayan ka. Baka hindi na ang Diyos mo pag nasa pangit ka ng kalalagayan. Hello? God really wants to see how pure we are sa kanyang harapan. Andiyan po ba tayo? Mga kapatid, the way of the Lord is perfect. May mga bagay ka mang hindi maiintindihan. May mga bagay man tayo pero totoo ang salita ng Diyos. At poprotektahan niya ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya.
You need to trust God. Diba? Ano sabi ng awitin? I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Diba? Hinahabaan niya talaga eh. Kasi hindi, ang Diyos ay hindi nagpe-fail. Palakpakan natin ang Diyos. Dito tayo magtatapos sa kwento ni Job. Job chapter 1. Doon na lang tayo sa verse 20. Kilala niyo po si Job? Kasi maraming Kristiyano tumatalikod talaga sa Diyos kasi hindi nila maintindihan ng Diyos sa nangyayari sa kanilang buhay. O kung di man sa kanilang buhay, sa buhay ng ibang tao, sa buhay ng maraming tao. Bakit ganito ang mundo? Bakit ganito? Bakit ganito? Hello? Andiyan po ba tayo? Ano sabi ni Job? Si Job po, makinig tayo mga kapatid. Si Job po, siya yung lingkod ng Panginoon. Ano nangyari sa kanya? Mayaman siya, pero namatayan siya. Mayaman siya, pero nawala ang lahat, namatay lahat ng baka niya, lahat ng ari-arian niya, binagyo. Kung babasahin niyo po yun, diba, yung verse 19, and behold, there came a great wind from the wilderness. Sige, basahin na nga natin. Verse 19. Sabi doon, bigla pong dumating ang malakas na hangin mula sa ilang at nawasak po ang bahay. Nabagsakan po ang inyong mga anak at namatay. Ako lang po ang nakaligtas para magbalita sa inyo. Marami pang bagay na nangyari kay Job. Inuod po si Job. Kung tayo kaya makakaranas nun, ano ang gagawin natin? Verse 20, pero si Job, simple lang ang kanyang ginawa. Sabi niya, nang marinig iyon ni Job, tumayo siya at pinunit ang kanyang damit dahil sa pagdadalamati. Pagkatapos, hinati niya ang kanyang buhok sa ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba sa Diyos. Ilan sa atin dito ang takbuhan natin? Hindi ibang bagay. Hindi yung Antikristo. Hindi yung spirito ng Antikristo. Ilan sa atin dito ang takbuhan niya sa tuwing daranas siya ng mga problema at pagsubok, ang Diyos pa rin. And you know what? The most thing na gustong-gusto kong sinabi ni Job, verse 21. Bukod siya'y sumamba, sinabi niya, ipinanganak akong walang dala at mamamatay din akong walang dala. Andiyan po ba tayo? Sabi niya, hubad akong dumating sa mundo. Hubad akong babalik sa iyo. Listen to this. The Lord gives. The Lord takes away. But blessed be the name of the Lord. Maraming bagay na pwedeng alisin sa iyo ang Panginoon. Opportunity, mga pagpapala. How would we respond? Are we going to fall under the spirit of Antichrist? Even in this kind of situation. Hard situation. Because that's the easiest thing to do. To turn away our faith. If we don't really encounter our God. Mas madaling magsalita, mas madaling humusga, mas madaling manakit ng damdamin, mas madaling sabihin wag na lang, mas madaling sabihin ayoko na, kesa ipaglaban ang pananampalataya. That's why my brother and sister, following Christ is not an easy thing. Jesus is costly. Why? Dahil hindi rin biro ang binigay ng Diyos para sa iyo at para sa akin. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Tayo pong lahat ay tumayo.